Kapag nag-absent, hindi gumagawa ng assignment ang anak, ito sa Western education, papaluin, pagagalitan, dahil ayaw mabagsak ang kanyang anak. Pero kung nagkataon na nag-aaral ng Arabic, madrasa, walang pakialam, hindi nga mabilhan-bilhan ng notebook paano naman magkakaroon ng motivation ng ating mga anak na magpahalaga sa pag-aaral sa Islam? Hindi natin sa kanila ipinapakita na tayo ay galit kapag hindi sila nag-aaral sa Islam. Hindi natin pinapakita sa kanila na tayo ay proud sa tuwing sila ay nakaka-achieve sa pag-aaral sa Islam. Sa tingin natin, hindi tayo sisisihin sa kabilang buhay ng ating mga anak na nakapagtapos nga ng mga klase-klaseng kurso, pero yung Suratul Fatiha hindi man lang alam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dito tayo nababagsak sa sobrang pagmamahal natin sa mga makamundong bagay. Yung masyadong pagkahumaling sa mga makamundong bagay. Hindi pag-aaralin ng Islamikong pag-aaral, hindi pag-aaralin ng mga madrasa, mga turil ang mga anak. Kasi ang mindset ng ilan sa atin, o kaya marami sa atin, ano pag makapagtapos siya sa turil? Ano pag makapagtapos siya sa sanawiyah? Ano pag makapagtapos siya ng kuliah? Ano yung makukuha niya? Ano yung ma-achieve niya na ganito-ganito? Ang minimin niya dito ay pera, makamundong bagay. Ito minimin niya. Ano makukuha niya ganito? Baka maging tagahugas lang ng patay yung anak ko pag naging ustad siya. Baka maging tagapagkatay lang ng manok ang aking anak. Baka maging tagapagkatay lang ng kambing ang aking anak. Ito ang mindset ng nakakarami sa atin. At ito'y nakakalungkot, mga kapatid. Ang pagkakaunawa natin sa pag-aaral sa Islam ay nakakababa ng estado ng buhay sa mundong ito. Diyan tayo nilaro ni Shaitan. Hindi naman imposible na pag-aralin mo siya sa Western education at the same time hindi niya napapabayaan ang pag-aaral sa Islam. Kung talagang maghahanap ng paraan ng magulang, talagang bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraan. Kung talagang loyal, taos-puso, ang kanyang paghahangad ng kabutihan, mapag-aral ng Islam ang kanyang anak, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong para mapag-aral din ng Islamikong pag-aaral. Ang mahirap na yun, mga kapatid, ay yung wala tayong paghahangad. Hindi tayo namumroblema. Mayroon pa nga dyan kapag nag-absent, hindi gumagawa ng assignment ang anak, ito sa Western education, papaluin, pagagalitan, dahil ayaw mabagsak ang kanyang anak. Pero kung nagkataon na nag-aaral ng Arabic, madrasa, walang pakialam, hindi nga mabilhan-bilhan ng notebook paano naman magkakaroon ng motivation ng ating mga anak na magpahalaga sa pag-aaral sa Islam? Hindi natin sa kanila ipinapakita na tayo ay galit kapag hindi sila nag-aaral sa Islam. Hindi natin pinapakita sa kanila na tayo ay proud sa tuwing sila ay nakaka-achieve sa pag-aaral sa Islam. Maaari makuha mo ang pangarap mo na maging engineer, maging abogado, bla bla bla, ang iyong anak dito sa mundong ito. Pero pagdating sa kabilang buhay, subhanallah, hindi ka niya ituturing na magulang, sisisihin ka pa niya. Totoong pinag-aral mo ako. Totoong nagsumikap ka na makapagtapos ako, pero hindi mo man lang ako hinatid sa madrasa, hindi mo man lang ako minotivate na mag-aral sa Islamikong pag-aaral. Sa tingin natin, hindi tayo tatanungin sa kabilang buhay? Sa tingin natin, hindi tayo sisisihin sa kabilang buhay ng ating mga anak na nakapagtapos nga ng mga klase-klaseng kurso, pero yung Suratul Fatiha hindi man lang alam? Tingin natin, baliwala yun? No, mga kapatid. Darating at darating ang punto, ang oras na sisingilin tayo sa kabilang buhay. Maging ang anak mo
na pinagsumikapan mo makapagtapos, hindi ka niya pasasalamatan sa kabilang buhay, sisisihin ka pa niya. Sa tingin mo, pasasalamatan ka niya, tay, salamat! Pinag-aaral mo ako ng abugasya. Pinag-aaral mo ako ng engineering. Salamat! Hindi ka niya pasasalamatan kung hindi mo siya inihatid sa pag-aaral sa Islamic. Sisisihin ka pa niya. Wallahi, sisisihin ka pa niya. Ito ay hindi bilang pang-discourage sa atin, sa ating mga anak, sa pag-aaral sa Western education. Bagkus, ito ay bilang remind sa atin, pagtimbangin natin ang dapat na pinagtitimbang natin. Maghangad na tayo ng kabutihan sa mundong ito, pero ang paghahangad na yan, huwag dapat makapigil sa dapat na hinahangad natin, na ito ang kaluguran ni Allah sa kabilang buhay. Hindi nakapagbababa ng estado ng buhay ang pag-aaral sa Islam. Wallahi lazim, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Napakarami mga tao na nagtagumpay dahil sa sila ay nag-aral sa Islam. Dahil sa sila ay nag-aral sa Islam, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Kasi sa pag-aaral sa Islam, dito natin makikita, dito natin malalaman ang way of success, mapamakamunduman o mapa-akhira. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sa suratul Nahl, sabi ni Allah sa banal na Quran, sino man ika, ayon sa malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, sino man ika ang gumawa ng kabutihan, ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya man ay lalaki o babae, na siya ay mananampalataya kay Allah, mu'min, mananampalataya kay Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, walang pagdududa, siguradong ipagkakaloob namin sa kanila, sabi ni Allah, ipagkakaloob namin sa kanila ang napakagandang pamumuhay sa mundong ito. Hayatan tayyiba, magandang buhay sa mundong ito ang sinasabi ni Allah. Hindi lang yun, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. At sa kabilang buhay ay ibibigay namin sa kanilang nararapat na reward ayon sa anumang pinakamabuti na gawain na kanilang lagi nang ginagawa nung sila ay nabubuhay pa sa dunya. Yan ang pangako ni Allah. Kaya yung mindset na kapag ikaw ay nag-Islam, kapag ikaw ay nag-aral sa Islam, kapag ikaw ay nag-focus sa Islam, ay magiging miserable ang buhay mo, magiging mababang estado ng buhay mo, wallahi lazim. Mindset na bagsak, mindset na mga taong pinaglalaruan ni Satanas ang kanilang mga isipan, mga kapatid. Wallahi, hindi makakapagbaba ng estado ng buhay ang pag-aaral at pagfo-focus, pagsusumikap na tayo ay maging tunay na Muslim sa pananaw ni Allah. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Sabi ni Umar radiyallahu an, kami ay mga grupong na mga tao. Itinaas ni Allah ang aming mga dangal, mga estado namin sa pamamagitan ng Islam. Ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanilang nasaksihan na sila ay tinaas ni Allah sa pamamagitan ng Islam. Pero nakakalungkot sa atin, maliban sa ginabayan ni Allah, ang mindset ng ilan sa atin ay nakakapagbaba ng estado ng buhay, ang pagiging seryoso sa Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Ang nakakabuti sa atin ay nakikita ng ilan sa atin bilang nakakasama sa kanila. At ang nakakasama sa atin ay nakikita ng ilan sa atin na ito ang nakakapagbuti sa atin. Dahil sa wala ang hidayat gabay ni Allah, hangarin natin, hingin natin kay Allah ang hidayat na ito na kinakailangan ng ating mga puso.